Magandang gabi mga kaibigan. Kamusta po yung araw nyo? Sana po ay makatulong kahit papaano ang kwento natin ngayon para kayo ay maparelax. Bago po natin simulan, bigyan ko lang po ng pansin ang kauna-unahang comment dito sa channel natin. Maraming salamat po kay Charis Reyes 12345. Tara na po't pumikit, huminga ng malalim at samahan ninyo ako sa kwento ng Ang Alamat ng Buhawi. Sa isang tahimik na nayon sa bayan ng Kaginawaan na matatagpuan sa liblib na bahagi ng Luzon, namumuhay ang isang komunidad na umaasa sa biyaya ng kalikasan. Ang kanilang mga kabuhayan ay nakasalalay sa agrikultura at pangingisda, mga simpleng gawain na pinagyayaman ng masaganang lupa at malinis na mga ilog. Ang mga tao sa nayon ay may kasaysayan ng pagiging masayahin at masipag. Bawat pamilya ay may sariling sakahan at ang kanilang mga ani ay nagbibigay buhay at sustansya sa kanilang mga pamilya. Gayunpaman, tulad ng ibang lugar, nagkaroon ng mga pagbabago sa nakalipas na mga taon. Mga pagbabago na hindi nakita ng mga tao na nagmumula sa kanilang sariling mga pagkakamali. Noon, ang mga ilog sa kanilang paligid ay punong-puno ng malinis na tubig at ang mga kabundukan ay matatayog, puno ng mga matataas na puno at iba pang likas na yaman. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga kabundukan ay nagsimulang magkalbo dahil sa walang habas na pagputol ng mga puno. Ang mga tao ay nagsimulang magtanim ng mga pananim na hindi angkop sa kanilang kalikasan at mas pinili ang mabilis na paraan ng buhay kaysa magtulungan at maghintay para sa biyaya ng kalikasan. Sa kabila ng kanilang mga ginagawa, si Bathala, ang Diyos ng kalangitan, ay nagmamasid bilang tagalikha ng kalikasan. Ang kanyang layunin ay tiyakin na ang bawat nilalang ay nagkakaroon ng bahagi sa likas na yaman. Sa kanyang mga mata, ang mga tao ay tila nakakalimot na ang buhay ay isang balanse na maaaring magbago at magdulot ng kalamidad kung ito'y hindi pinangalagaan. Hindi lang ang mga hayop at mga halaman ang apektado, kundi pati na rin ang mga tao, ang mismong mga nilalang na may kakayahang magpasya. Bilang isang Diyos na nagmamasid sa lahat ng nangyayari sa mundo, si Bathala ay nainis sa unti-unting pagkawala ng respeto ng mga tao sa kalikasan. Nagpasya siya na hindi na ito palalampasin habang patuloy na ang mga tao sa kanilang mga maling gawain. Nagsimula ang langit na magkulimlim at ang hangin ay naging mabigat. Ang mga ilog na dati malinis ay nagsimulang magmukhang marumi at ang araw ay hindi na sumisikat ng buong buo. Alam ni Bathala na isang malupit na desisyon ang kailangan niyang gawin upang ipakita sa mga tao ang tunay na kahalagahan ng kanilang kapaligiran. Minsan, habang ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, naramdaman nila ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Bigla itong humampas sa kanilang mga mukha, isang malamig na hangin na may kasamang mga alingawngaw na hindi nila maintindihan. Ang mga hayop ay nagtakbuhan patungo sa mga kagubatan at ang mga tao na hindi pa rin nakakaalam ng tunay na nangyayari
ay patuloy pa rin sa kanilang mga gawain. Ang hangin ay nagpatuloy na lumakas, at sa kabila ng kanilang mga sigaw at panawagan, ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pagkaabala. Nagdesisyon si Bathala na ipakita sa kanila na ang kalikasan ay hindi laging magiging tapat sa tao. Ang hangin na patuloy na lumakas ay nagbabadya na ng isang dakilang bagyo. Mula sa kanyang galit, tinipon ni Bathala ang lahat ng hangin, ulan at kidlat upang lumikha ng isang nilalang na may kakayahang magwasak ng lahat ng mga hindi marunong gumalang. Ang buhawi, isang malupit na bagyo na may kakayahang sirain ang lahat ng bagay na hindi nararapat sa kalikasan. Ang buhawi ay hindi tulad ng mga karaniwang bagyong dulot ng kalikasan. Siya ay isang Diyos ng bagyo, isang embahador ng galit ni Bathala. Ang mga bagyo at kalamidad na ipinapadala ni Bathala ay kadalasang ginagamit upang magbigay ng babala. Ngunit ang buhawi ay isang nilalang na nilikha upang magbigay ng huling babala, ang huling pagkakataon na dapat nilang mapagtanto ang kanilang pagkakamali. Ito ay isang tunay na pagsubok na ipinapadala ng Diyos. Ang buhaya na parang isang dambuhalang halimaw na gawa sa mga alon ng hangin at kidlat ay unti-unting lumitaw sa kalangitan. Ang mga ulap ay nag-uumapaw ng madilim na kulay at ang hangin ay nagiging matalim. Ito na ang unang paglabas ng buhawi mula sa kalangitan. Ang mga ulap ay tila nagsasama-sama upang magbuo ng isang napakabigat na bagyong wala pang makakita o nakakaranas. Mabilis na tumaas ang lakas ng buhawi at sa isang iglap, ang hangin ay nagsimulang magbago-bago. Ang mga tao, sa kanilang pagtakbo at panghihina, ay nagsimulang makita ang mga epekto ng kanyang galit. Ang mga bahay ay tinangay ng malupit na hangin, ang mga puno ay nagbuwal, at ang mga hayop ay nagsimulang magtago. Sa kabuuan ng kaganapang ito, ang mga tao sa nayon ay nagtakbuhan sa mga likod bahay, natatakot sa pagdating ng bagyo, ngunit wala silang magawa. Ang galit ni Bathala ay bumangon na mula sa kalangitan. Ang hangin ay nagsimula ng magdaloy ng hangin na parang isang malupit na alon, umiikot, sumasabog. Sa bawat hampas ng buhawi, ang mga nilalang na nakasaksi ay nagsimula ng magtakbuhan, hindi na alam kung saan pupunta. Pati ang mga batang ito na noon ay wala pang kamalay-malay ay nakaramdam ng takot. Lahat sila ay nagtakbuhan, ngunit hindi pa rin nila maiiwasan ang buhawi. Sa bawat pangyayari, nahanap ni Bathala ang kasiyahan ng mga tao ay nagsimulang magdalamhati sa kanilang mga pagkakamali. Sila ay tumanggi ng magpasensya at hindi na nila pinansin ang mga babala ni Bathala. Ang lahat ng ito ay naging paalala na ang galit ng kalikasan ay hindi isang biro, kundi isang bagay na dapat seryosohin at pagtuunan ng pansin. Habang ang buhawi ay nagdadala ng kaguluhan sa buong nayon, nagsimulang magdasal ang mga tao sa kanilang takot at kalungkutan. Nagdasal sila kay Bathala upang humingi ng tawad. Ang mga sigaw ng mga tao ay umaabot sa kalangitan, umaasang maririnig sila ng Diyos. Ngunit si Bathala, na may galit sa puso, ay patuloy na binabayaran ang bawat maling hakbang na ginawa ng mga tao.
Tanging ang mga nagsisisi at nagbalik loob lamang ang may pagkakataon upang mailigtas mula sa galit ng buhawi. Habang ang buhawi ay patuloy na rumaragasa mula sa kalangitan, ang buong nayon ay natabunan ng dilim at kaguluhan. Ang matinding hangin ay dumaan sa mga kabahayan, sinira ang mga bubong, pumutol ng mga puno at tinangay ang mga alaga nilang hayop. Ang mga tao na nagtakbuhan at nagkubli sa kanilang mga tahanan ay nagsimulang magpanik at magdasal, umaasang makakaligtas mula sa matinding bagyong ito. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Alon, isang batang mang-uugali at lider ng komunidad, ay nagtatangkang manghikayat ng mga tao na magtulungan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Siya ay isang lalaki na may malasakit sa kalikasan at alam niya ang tunay na halaga ng pagrespeto sa mundo ng mga nilalang. Ngunit tulad ng karamihan sa mga tao sa nayon, ay hindi niya inaasahan ang lakas at puwersa ng buhawi. Kahit siya ay natatakot, nagpatuloy siya sa pagpapalakas ng loob ng mga tao sa paligid. "Magkaisa tayo," sigaw ni Alon. Tumakbo siya sa gitna ng bagyong umiikot. "Huwag nating hayaang matabunan tayo ng takot. Magsama tayo para malampasan ito." Ngunit hindi madaling makinig ang mga tao. Sa panahon ng takot, kadalasan ay nawawala ang pag-iisip ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay nagtakbuhan patungo sa mga simbahan at iba pang mga lugar na tinatawag nilang ligtas. Ngunit ang buhawi ay walang kinikilala. Ang hangin ay mabilis na humampas at ang mga kalsada ay nagmistulang isang dagat ng putik at mga debris. Sa isang sulok ng nayon, isang matandang lalaki, si Lolo Enrico, ang pinuno ng mga matatanda sa komunidad, ay nakatayo sa gitna ng bagyong iyon. Ang kanyang muka ay puno ng kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding kaalaman. Alam niya ang ibig sabihin ng mga pagbabago sa kalikasan, sapagkat siya'y nakasaksi na ng maraming bagyo at kalamidad. Nakita niyang nagsimula ng magbago ang mga palatandaan ng kalikasan bago pa man dumating ang buhawi, at alam niyang ito ay isang galit na dulot ng kasalanan ng tao. Ang kalikasan ay hindi madaling magalit, bulong ni Lolo Enrico sa kanyang sarili. Ngunit kapag umabot na sa sukdulan, walang makakatalo. Naglakad siya papunta sa isang maliit na bakuran, at doon kanyang natagpuan ang isang batang babae, si Maya, na umiiyak habang hawak ang isang piraso ng sanga ng puno. "Lolo, paano po tayo makakaligtas? Bakit po may ganitong bagyo?" tanong ni Maya. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. "Huwag kang matakot, Maya," sagot ni Lolo Enrico. "Ang buhawi ay hindi na pwedeng pigilin. Isang babala ito mula kay Bathala. Ngunit sa ating pagsisikap, may pag-asa pa tayong magbalik loob." Ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa dilim ng mga puso ng mga tao sa nayon. Ngunit hindi lahat ay handa na tanggapin ang mga aral. Marami ang nakatakas sa takot, at ang ilan ay nagpatuloy sa pagkakalat ng mga kalat
at pagkainis sa likas na kalamidad na nangyayari. Sa kabila ng matinding takot at pag-aalala, ang mga sigaw ng mga tao ay hindi kayang patahimikin ang malupit na hangin. Ang buhawi ay tila may sariling buhay, isang galit na nagsimula sa kalangitan at nagdala ng pagkawasak sa mga kabahayan at mga buhay. Habang ang mga tao ay nagtatago, si Alon at ang iba pang mga leader ng komunidad ay nagsimulang magtulungan upang mapanatili ang kaayusan. Nag-imbita sila ng iba pang mga tao na magsama-sama at magtulungan upang maghanap ng mga matibay na silungan at mga lugar na makakapagbigay sa kanila ng proteksyon mula sa bagyo. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi nakaligtas ang lahat mula sa matinding epekto ng buhawi. Ang mga kabahayan na hindi matibay ay tinangay ng hangin at ang mga hayop ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa mga kagubatan na hindi alam kung saan pupunta. Ang mga tao ay nawalan ng tirahan at mga ari-arian. Ang ilan ay naiwan sa mga lugar na hindi kayang magbigay proteksyon mula sa malupit na bagyong iyon. Sa mga oras ng kaguluhan, natutunan ng mga tao ang isang mahalagang aral. Walang sino man ang ligtas mula sa galit ng kalikasan. Ang mga iniiwasan nilang pagbabago, tulad ng pagputol ng mga puno at pag-aabuso sa mga likas na yaman, ay nagdulot ng malupit na kaganapan sa kanilang komunidad. Habang ang buhawi ay patuloy na umaabot sa buong nayon, ang mga tao ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga sarili, ano ba ang aming ginawang mali? Isang gabi sa kasagsagan ng bagyong iyon, ang mga tao ay nagsimulang magdasal at magtanong sa Diyos, O Bathala, kami po ay nagsisisi. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Sigaw ng isang batang babae habang ang kanyang mga magulang ay nagdasal kasama ang ibang mga pamilya sa isang simbahan. Ngunit ang galit ni Bathala ay hindi agad maglalaho. Ang buhawi ay patuloy na rumaragasang bagyo at ang mga tao ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, si Alon at ang ibang mga lider ay hindi tumigil sa paghikayat sa kanilang komunidad. Hindi pa huli, magbalik loob tayo, magsama-sama tayo at magtulungan, sabi ni Alon sa kanyang mga kababayan. Ang kalikasan ay may kabutihang loob, ngunit kailangan nating magbago. Sa gitna ng pagkawasak, ang mga tao ay nagsimula ng magbago. Ang takot at pangungutya ay pinalitan ng taimtim na panalangin at ang pagnanais na magtulungan. Ang mga bata ay tinulungan ang kanilang mga magulang sa paghahanda ng mga silungan at ang mga matatanda ay nagtuturo ng mga aral sa mga kabataan. Ang buhawi, bagamat patuloy na umiikot sa nayon, ay nagbigay ng isang huling pagkakataon sa mga tao upang magbalik loob at magsimulang muli. Ang buhawi ay nagpatuloy sa pagragasa. Ang mga sigaw at ingay ng kaguluhan ay nagsisilbing malupit na tugon sa matinding galit ng kalikasan. Ang nayon ng kaginhawaan ay nawalan ng anyo at mga kabahayan. Ang mga alingawngaw ng hangin at pagkabasag ng mga kahoy ay umabot sa bawat sulok ng komunidad. Ang malalakas na hangin ay nag-iiwan ng mga puwang sa mga bahay at sa bawat hampas ng kidlat
Ang mga tao ay natatakot na baka mawalan pa sila ng mga mahal sa buhay. Ang mga pamilya ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa mga simbahan at mga lugar na itinuring nilang ligtas. Ngunit ang tunay na kahulugan ng kaligtasan ay hindi natagpuan sa mga pader ng simbahan, kundi sa kanilang kakayahang magtulungan at magsimula ng pagbabago. Si Alon na namumuno sa komunidad ay patuloy na nagbigay ng lakas ng loob sa mga tao. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi laban sa buhawi, kundi laban sa kanilang sariling pagkakamali, ang maling pananaw at pagpapabaya sa kalikasan. Magkaisa tayo at magsimula tayo ng bagong simula. Sigaw ni Alon. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng pag-asa. Ang kalikasan ay hindi laging magiging galit. Kung magsasama tayo, magbabago tayo. Sa mga oras ng kalamidad, may mga tao pa rin na hindi nakikinig. Ang ilan ay patuloy na nagtatago at iniisip na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip na lilipas din. Ngunit hindi na mababawi ang mga pagkakamaling nagawa. Ang buhawi sa kabila ng pagtangis ng mga tao ay nagpatuloy sa kanyang paggalaw, hindi tinatablan ng mga dasal o hiling ng mga panalangin. Walang sino man ang makakapigil sa galit ng kalikasan maliban sa mga taong may malasakit at may pagnanais ng pagbabago. Sa isang sulok ng nayon, si Lolo Enrico, ang pinuno ng mga matatanda, ay nagsimulang magturo ng isang mahalagang aral sa mga kabataan. Ang kalikasan ay may sariling batas. Wika ni Lolo Enrico habang ang mga bata ay nakikinig ng tahimik. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kaya nating kontrolin. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya, ngunit hindi iyon maaaring gawing sagabal sa ating mga malasakit at respeto sa Kanya. Ang buhawi ay hindi lamang isang bagyo. Ito ay isang paalala na ang mundo ay may hangganan at ang ating mga pagkakamali ay may mga kahihinatnan. Ang mga salitang ito ay nagbigay liwanag sa mga kabataan. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, ang mga kabataan ay hindi lubos na nauunawaan ang kabigatan ng mga aral ni Lolo Enrico. Ang ilan ay nagsimulang magtanong, bakit po kami pinaparusahan ng Diyos? Wala ba kaming ginawang mabuti? Ngunit si Lolo Enrico ay nagsimulang magpaliwanag. Ang Diyos ay hindi nagmamasid upang magparusa. Siya ay may layunin sa bawat kaganapan. Ang buhawi ay hindi isang parusa. Ito ay isang pagkakataon upang magbago. Kung magtatagumpay tayo sa pagtulong sa isa't isa, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapagbago at magbawi. Habang si Alon at ang mga matatanda ay patuloy na nagbigay ng pag-asa at gabay, ang iba pang mga tao sa nayon ay nagsimulang magduda. Ang takot at pagkabigo ay nakikita sa kanilang mga mata. Ang buhawi ay tila walang katapusan. Ang hangin ay dumadagundong sa kanilang mga tainga. Ang mga kidlat ay nagliliwanag sa dilim ng gabi at ang mga bubong ng kanilang mga tahanan ay natatangay na. Ang ilang tao ay nagsimulang mag-isip na wala ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng ito, si Maya, isang batang babae,
na nakatanaw sa kalangitan ay napansin ang kakaibang kislap sa itaas. Isang liwanag ang sumik mula sa madilim na kalangitan at tila nagbigay ito ng pag-asa. "Lolo, tingnan niyo po," sigaw ni Maya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag na nakita niya. May liwanag po. Si Lolo Enrico na nagsasagawa ng mga ritual at panalangin sa harap ng simbahan ay tumingin sa kalangitan. Napansin din niya ang liwanag na iyon at sa kanyang mga mata ito ay isang tanda na ang Diyos ay naroroon, nagbibigay ng huling pagkakataon sa mga tao upang magbago. Ang liwanag na iyan ay hindi isang simpleng liwanag, sinabi ni Lolo Enrico sa mga kabataan. Ito ay isang tanda ng pagkakataon. Ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang awa, ngunit ang pagkakaroon ng pag-asa ay nakasalalay sa ating mga puso. Ang buhawi ay hindi matatapos hanggat hindi natin natutunan ang aral na nais ituro sa atin. Habang ang buhawi ay nagpatuloy sa pag-ikot at pagsira sa nayon, ang mga tao ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga sarili. Ang mga hindi nakikinig ay nagsimulang mag-isip kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila. Kung ito na nga ang galit ng Diyos, paano natin maiiwasan ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap? Tanong ng isang batang lalaki. Doon nagsimula ang tunay na proseso ng pagbabago. Sa halip na magsisihan at magduda sa mga pangyayari, nagsimula ang mga tao na magtanong kung ano ang maaaring gawin upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Pati si Alon ay nagsimulang magsagawa ng mga hakbang upang magtulungan ang buong komunidad. Nagbigay siya ng mga gabay kung paano nila dapat ayusin ang kanilang mga sakahan at kung paano nila dapat alagaan ang mga puno at iba pang likas na yaman. Ang kalikasan ay hindi kailanman magiging kaaway kung tayo ay magpapakita ng malasakit at respeto, sabi ni Alon sa isang pagtitipon ng mga tao sa gitna ng bagyong ito. Sa mga sumunod na araw, ang mga tao ay nagsimulang magtrabaho ng sama-sama upang makabangon mula sa pagkawasak ng buhawi. Ang takot at pagkabigo ay napalitan ng lakas ng loob at pagnanais na magtulungan. Ngunit alam nilang ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang pagpapaalala na ang kalikasan ay isang biyaya na hindi dapat ipagwalang bahala. Habang ang buhawi ay patuloy na gumugulo sa nayon ng kaginhawaan, ang mga tao ay nagsimulang magtulungan upang makaligtas. Ngunit ang kalikasan ay walang pinipili. Ang bawat hangin, bawat kidlat at bawat alon ng ulan ay nagsisilbing isang paalala na ang galit ng kalikasan ay walang takas. Ang mga bahay ay nasira, ang mga sakahan ay nawasak at ang mga ilog na dati puno ng buhay ay naging maruming daluyan ng baha. Si Alon, ang batang lider ng komunidad, ay nagsimulang magsagawa ng mga hakbang upang pagtulungan ng bawat isa ang kanilang kaligtasan. Nakita niyang ang pagtutulungan ay ang tanging paraan upang makatawid sa krisis. Pinangunahan niya ang mga tao sa paghahanap ng matibay na silungan mula sa bagyo. Hindi na siya nagdalawang isip na magtulungan sa mga nakapaligid sa kanya, mula sa mga matatanda hanggang sa mga bata.
Si Lolo Enrico na patuloy na nagbabantay at nagbibigay ng gabay sa mga kabataan ay nagsimulang magturo ng mga praktikal na hakbang upang maghanap ng ligtas na lugar at magtulungan sa pagpapalakas ng mga estruktura. Ang kalikasan ay may malupit na batas, wika ni Lolo Enrico sa mga kabataan, ngunit tayo rin ay may kakayahang baguhin ang ating kapalaran. Hindi natin kontrolado ang galit ng kalikasan, ngunit kontrolado natin ang ating pagtugon sa mga pagsubok. Ang mga kabataan na nakikinig ng tahimik ay nagsimulang magtulungan. Pinag-aaralan nila kung paano magtulungan upang magtayo ng mga pansamantalang silungan mula sa mga materyales na natira sa mga nasirang kabayan. Ang mga matatanda naman ay nagsimulang magbigay ng mga gabay sa mga kabataan tungkol sa kung paano maiiwasan ang mga kalamidad at paano nila dapat pahalagahan ang kalikasan upang hindi na muling mangyari ang ganitong pagsubok. Sa kabila ng mga pagsusumikap na ito, ang buhawi ay hindi pa rin humuhupa. Sa bawat oras na lumilipas, ang hangin ay lalong dumadami, ang mga ulap ay lalong lumalalim, at ang mga kidlat ay patuloy na nagpapakita ng kanilang galit. Minsan, tila ang buong nayon ay nagiging isang lugar ng dilim at kalituhan, at sa gitna ng mga pagbabagong ito, si Alon at ang kanyang mga kasamahan ay nagsimula ng mag-isip na baka ito ang kanilang huling pagkakataon na magsama at magtulungan. Hindi natin kayang labanan ang kalikasan, wika ni Alon. Ngunit kaya nating baguhin ang ating mga sarili at ang ating relasyon sa kanya kung magtutulungan tayo. Magkakaroon tayo ng lakas upang mapanatili ang ating pagkatao. Ang mga tao sa kanilang takot at pagkabigo ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga sarili, paano natin mababawi ang kalikasan? Ano ang maaari nating gawin upang hindi na muling mangyari ang ganitong sakuna? Ngunit sa bawat tanong na lumabas sa kanilang mga bibig, isang sagot ang lumabas mula sa mga matatanda, isang aral na itinuro sa kanila ni Lolo Enrico. Ang kalikasan ay may sarili niyang wika, aniya. Ang hangin, ang ulan, at ang mga alon ng dagat ay hindi nagsasalita sa ating mga tainga. Ngunit ang mga ito ay may mensahe. Kung gusto natin ng kaligtasan, kailangan nating pahalagahan at itaguyod ang ating kaugnayan sa kalikasan. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang pagbuo ng komunidad. Ang mga tao ay nagsimula ng magtulungan at nagkaroon ng pag-asa. Hindi lamang ang mga kabahayan ang kanilang muling itinatag, kundi pati na rin ang kanilang mga relasyon sa isa't isa. Hindi na nila tinitingnan ang kalikasan bilang isang kaaway, kundi isang kaibigan na kailangan nilang ingatan at respetuhin. Si Alon, na ngayon ay mas matatag at puno ng lakas ng loob, ay nagsimulang manguna sa mga proyekto upang magtanim ng mga puno at mag-ayos ng mga ilog. Ang mga kabataan ay naging aktibong kalahok sa pag-iwas sa mga kalamidad, at ang mga matatanda ay patuloy na nagtuturo ng mga tamang hakbang sa mga kabataan upang magpatuloy ang mga proyekto. Ang buhawi na sa simula
ay isang simbolo ng galit ay nagsimulang mawala habang ang mga tao ay nagkakaisa. Ang bagyo ay tila nawawala sa kanilang mga mata. Sa kabila ng malupit na bagyong ito, ang tunay na pagsubok ay hindi ang buhawi, kundi ang kanilang kakayahan na magtulungan at magbago. Ang tunay na laban, wika ni Alon, ay hindi laban sa kalikasan, kundi laban sa ating mga sarili. Ang kalikasan ay may galit, ngunit kung tayo ay magbabago at magsasama-sama, tayo rin ay magkakaroon ng lakas upang magtagumpay. At sa huling mga araw ng buhawi, natutunan ng mga tao ng kaginhawaan na hindi lamang ang kalikasan ang kailangan nilang baguhin. Kailangan nilang baguhin ang kanilang sarili at magtulungan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at ng kanilang komunidad. Matapos ang matinding epekto ng buhawi, ang nayon ng kaginhawaan ay nagsimulang magbalik loob. Ang mga natutunang aral mula sa nakaraang bagyo ay nagsilbing gabay sa mga tao upang muling magtulungan at magtamo ng pag-asa. Hindi na sila nanatili sa pagkatalo. Sa halip, ang kanilang pagkatalo ay naging isang pagkakataon upang magsimula muli, upang bumangon at magsimula ng mas maligaya at mas maligaya buhay kasama ang kalikasan. Si Alon, na mula sa simula ay naging simbolo ng pag-asa at lakas ng loob, ay patuloy na nagsilbing leader ng komunidad. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ng kanyang pamilya at komunidad, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga saloobin at aksyon ay nagsilbing liwanag para sa mga tao. Binibigyang diin ni Alon sa bawat pag-uusap na ang tunay na lakas ng isang komunidad ay hindi nakasalalay sa pisikal na kapangyarihan, kundi sa lakas ng kanilang pagkakaisa at malasakit sa isa't isa at sa kalikasan. Sa bawat pagbagsak, may pagkakataon na magsimula muli. Wika ni Alon sa kanyang mga kababayan, huwag nating hayaang ang nangyaring bagyo ay magtakda ng ating kapalaran. Ang ating tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagnanais na magbago at magtulungan. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang magtulungan sa mga proyektong pangkapaligiran. Ang mga kabataan ay nakilahok sa pagtatanim ng mga puno, habang ang mga matatanda ay nagsimulang magturo ng mga bagong pamamaraan ng agrikultura na hindi sisira sa kalikasan. Isang malaking proyekto ang inilunsad upang muling buhayin ang mga ilog at tanggalin ang mga kalat sa paligid ng komunidad. Si Maya, ang batang babae na unang nakakita ng liwanag sa kalangitan, ay nagsimulang mag-organisa ng mga bata upang magsimula ng mga proyekto ng paglilinis at pagtatanim ng mga halaman sa paligid. Nakita ng mga kabataan na ang paggawa ng mga maliliit na hakbang ay nagbubukas ng mas malalaking posibilidad. Ang mga simpleng pagtulong sa kalikasan ay naging isang malaking hakbang patungo sa pagbabalik loob at muling pagbangon ng kanilang komunidad. Habang ang mga bata ay nagsimula ng mga proyekto sa paligid ng nayon, si Lolo Enrico ay nagsimulang magbigay ng mga leksyon sa mga kabataan at matatanda. Hindi natin kontrolado ang galit ng kalikasan, aniya. Ngunit may kakayahan tayo
na baguhin ang ating mga pamamaraan at pananaw. Kung nais nating magtagumpay, kailangan nating magtulungan at kailangan nating sundin ang mga aral na itinuro sa atin ng nakaraan. Ang mga proyekto ng pagtatanim ng puno ay hindi lamang nagbigay buhay sa kanilang kapaligiran, kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Sa bawat puno na kanilang itinanim, natutunan nilang ang bawat hakbang ay isang simbolo ng muling pagsilang, isang hakbang na nagsasabing ang kalikasan ay maghahatid ng mas magagandang bagay kung ito ay aalagaan at pag-iingatan. Habang ang mga proyekto ay nagpatuloy, ang nayon ng kaginhawaan ay unti-unting naging isang modelo para sa iba pang mga komunidad. Ang mga karatig nayon ay nagsimulang magtanong kung paano nila matutunan ang mga hakbang na ginawa ng mga tao sa kaginhawaan upang mabuhay ng may malasakit sa kalikasan. Ang kanilang mga hakbang ay naging inspirasyon sa mga kalapit na bayan at nagsimula silang magtulungan upang pangalagaan ang mga likas na yaman sa kanilang mga lugar. Isang araw, habang si Alon at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatrabaho sa kanilang mga proyekto, isang matandang mang-uugali mula sa kalapit bayan ang dumating at nagbigay ng pasasalamat. Kami po ay nagagalak na makita ang inyong mga pagbabago, wika ng matandang lalaki. Ang mga hakbang na ginawa ninyo upang maibalik ang kalikasan ay nagsilbing inspirasyon sa amin. Nais naming matutunan ang mga aral na itinuro ninyo. Si Alon, na puno ng kaligayahan at pasasalamat, ay nagbigay ng mga gabay. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng hakbang. Kung magkakaroon tayo ng malasakit at magtutulungan, magagawa natin ang lahat. Ang kalikasan ay magbabalik loob sa atin kung tayo ay magmamalasakit. Habang ang mga tao ng kaginhawaan ay nagsimula ng kanilang pag-aalaga sa kalikasan, nagsimulang magbago ang buong komunidad. Ang mga proyekto ng pagtatanim, paglilinis at pagbabago ng pananaw ay nagdulot ng isang bagong simula para sa nayon. Ang pagkakaisa ng komunidad ay naging isang lakas na hindi na matitinag ng anumang kalamidad. Sa kanilang pagsisikap, natutunan nilang ang kalikasan ay hindi kailanman magiging kalaban, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Matapos ang ilang linggong pagsusumikap, ang nayon ng kaginhawaan ay nagsimulang bumangon mula sa mga pagwasak na dulot ng buhawi. Ang mga proyekto ng pagtatanim ng puno, paglilinis ng ilog, at pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng kalikasan ay nagsilbing magandang paalala na ang mga pagsubok ay hindi permanente. Sa halip, ang mga ito ay mga pagkakataon para matutunan ang mga mahahalagang aral na magdadala sa kanila ng pag-unlad at kaayusan. Si Alon, na mula pa noong simula ay naging simbolo ng pagbabago, ay patuloy na nagsilbing gabay at inspirasyon sa mga tao sa nayon. Natutunan niyang ang kalikasan ay hindi isang bagay na pwedeng abusuhin at gamitin lamang para sa pansariling interes. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa upang muling buhayin ang kalikasan, natutunan nila ang tunay na halaga ng paggalang, pagpapahalaga at pananagutan. Ang tunay na laban ay hindi laban
sa kalikasan. Wika ni Alon sa isang pagtitipon ng buong komunidad. Ang laban ay laban sa ating mga sarili. Ang laban upang matutunan ang mga aral ng nakaraan at matutong magtulungan para sa kinabukasan. Sa bawat proyekto ng komunidad, mula sa pagtatanim ng mga puno hanggang sa pagpapalawak ng mga hakbang na pangkapaligiran, natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng balanseng ugnayan sa kalikasan. Hindi na nila tinitingnan ang kalikasan bilang isang bagay na kanilang kontrolado, kundi bilang isang kaibigan at guro na nagtuturo ng mga mahahalagang aral. Ang mga kabataan na sa simula ay walang kamalay-malay tungkol sa mga epekto ng kalikasan ay naging aktibong kalahok sa mga proyekto. Si Maya, na unang nakita ang liwanag sa kalangitan, ay nagsimulang magturo sa iba pang mga bata tungkol sa kahalagahan ng pagiging responsable sa kalikasan. Sa kanyang mga mata, ang pagtutulungan at malasakit sa kalikasan ay nagsilbing susi sa pagkakaroon ng mas maganda at mas maayos na bukas. Hindi lang ang mga matatanda ang may kakayahang magtulungan, sabi ni Maya sa kanyang mga kaibigan. Kahit kami, bilang mga kabataan, ay may kakayahan ding magtulungan upang mapanatili ang kalikasan. Samantala, si Lolo Enrico na patuloy na naggabay at nagbigay ng kaalaman sa mga kabataan ay nagsimulang magturo ng mas malalim na leksyon tungkol sa relasyon ng tao sa kalikasan. Ang kalikasan ay isang biyaya na ipinagkaloob sa atin, aniya. Tungkulin natin na alagaan ito, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ang kalikasan ay may kalikasan din, may buhay, may hangganan. Kung ang kalikasan ay magbigay, kailangan nating ito pahalagahan. Sa mga susunod na linggo, nagsimulang magsagawa ng mga programa ang nayon upang itaguyod ang kanilang mga proyekto at mapanatili ang kanilang mga hakbang upang matuto mula sa nakaraan. Ang mga kabataan ay nagsimula ng mga programa sa paaralan upang turuan ang kanilang mga kaklase tungkol sa tamang pangangalaga sa kalikasan. Kasama ang mga matatanda, ang komunidad ay nagsimulang magplano para sa mga proyektong pangkapaligiran na magbibigay proteksyon sa kanilang mga bundok, ilog at kagubatan. Sa isang malaking pagtitipon, inihayag ni Alon ang mga hakbang na kanilang isasagawa upang mas mapalaganap ang kanilang mga proyekto. Ang mga aral ng nakaraan ay nagsilbing gabay, ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga hakbang ngayon. Tinutulungan natin ang kalikasan, ngunit ang ating layunin ay ang pagtutulungan upang mapanatili ang balanse ng ating kapaligiran at komunidad. Ang buhawi ay hindi lamang isang bagyo, patuloy ni Alon. Ito ay isang paalala na ang kalikasan ay may mga batas na kailangang sundin at ang ating tungkulin ay protektahan ang mga biyayang ibinibigay nito. Ang mga proyekto ng komunidad ay nagsimulang umani ng mga positibong resulta. Ang mga ilog ay muling naging malinis. Ang mga puno ay nagsimulang tumubo at magbigay lilim. At ang mga kabahayan ay muling itinayo sa mas matibay na paraan. Ang mga tao ng kaginhawaan ay nagsimulang magtiwala sa kanilang
kakayahan na baguhin ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagtutulungan at malasakit sa kalikasan. Minsan, sa isang pagdiriwang ng nayon, nagtipon-tipon ang mga tao upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Habang ang araw ay sumisikat at ang mga puno ay nagsimulang magbigay ng lilim, si Alon ay nagsalita sa harap ng buong komunidad. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi tayo magtutulungan, sabi ni Alon. Ngayon, hindi lang natin pinangalagaan ang ating kalikasan, kundi natutunan din natin ang tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang ating pagkatuto mula sa nakaraan ay ang pinakamahalagang hakbang sa ating hinaharap. Habang ang mga tao ay nagsimulang magdiwang, nagkaroon ng tahimik na pagninilay ang bawat isa. Ang mga buhawi ay hindi na lamang isang simbolo ng galit ng kalikasan, kundi isang paalala ng mga aral na natutunan nila. Ang kalikasan na kanilang tinutulungan ay hindi lamang nagsisilbing proteksyon at buhay para sa kanila. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkatao at komunidad. Ang nayon ng kaginhawaan ay nagbago mula sa pagdaan ng buhawi. Ang mga tao na dati ay nagkakanya-kanya at walang malasakit sa kalikasan ay nagsimulang magsama-sama, nagtutulungan at nagkakaroon ng bagong pananaw sa kanilang buhay. Ang mga hakbang na ginawa nila upang maprotektahan ang kalikasan at muling buhayin ang kanilang komunidad ay nagbigay ng liwanag sa kanilang hinaharap. Ngunit hindi nila alam, ang tunay na pagsubok ay hindi pa natatapos. Ang buhawi ay hindi lamang isang malupit na bagyo. Ito ay isang simbolo ng kalikasan na may hangganan, at ang mga tao ng kaginhawaan ay magsisilbing saksi sa patuloy na ugnayan ng tao at kalikasan. Habang ang mga puno ay muling tumutubo at ang mga ilog ay nagiging malinis, ang mga tao ay nagsimulang magtanong, pwede ba tayong magpatuloy sa ganitong sistema? Magtatagumpay ba tayo sa hinaharap kung magpapatuloy tayo sa pagtulong sa kalikasan at pag-aalaga sa mga biyayang ipinagkaloob nito? Ang mga tanong na ito ay nagsilbing paalala na ang buhay ng komunidad ay hindi natatapos sa mga proyekto ng pag-aalaga sa kalikasan. Sa halip, ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto, pagbabago at pagtanggap. Si Alon, na patuloy na nagsisilbing leader, ay nagsimulang magbigay ng mga leksyon tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap sa kalikasan. Ang buhawi ay isang paalala na ang kalikasan ay may sariling galit. Aniya, habang siya ay nakatayo sa harap ng mga kabataan at matatanda sa komunidad. Ngunit sa kabila ng galit na iyon, mayroong pag-asa. Ang tunay na laban natin ay hindi laban sa kalikasan, kundi laban sa ating sarili. Ang ating kakayahang matutong magpasensya, mag-alaga at magtulungan. Ang mga salitang ito ni Alon ay nagsilbing gabay sa mga tao ng nayon. Napagtanto nila na hindi sapat na magtulungan lamang sa panahon ng sakuna. Ang tunay na tagumpay ay hindi
sa mga proyekto o hakbang na ginawa nila, kundi sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga hakbang na magpapanatili sa kalikasan sa hinaharap. Nangangahulugan ito na ang buhawi ay hindi na lamang isang kalamidad, kundi isang paalala na ang kalikasan ay isang buhay na nilalang na may mga batas na kailangang sundin at respetuhin. Si Lolo Enrico ay nagsimulang magpaliwanag sa mga kabataan ng nayon. Hindi natin dapat takot ang kalikasan. Dapat nating tanggapin ito. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang kontrolin. Ngunit ang ating pakikisalamuha sa kalikasan ay may epekto sa ating kinabukasan. Kaya't ang pagiging handa sa pagtanggap ng mga pagsubok ng kalikasan ay ang unang hakbang na kailangang gawin ng bawat isa sa atin. Habang si Alon at ang mga matatanda ay patuloy na nagtuturo ng mga aral sa mga kabataan, ang komunidad ay nagsimulang magtakda ng mga bagong sistema ng pamamahala sa kanilang likas na yaman. Nagsimula silang mag-organisa ng mga proyekto na hindi lamang nakatutok sa pag-aalaga ng mga puno, kundi pati na rin sa pagsubok ng mga makabagong teknolohiya upang mas mapabilis ang pag-recycle ng basura at ang pagtatanim ng mga halaman na magbibigay ng pagkain at yaman sa kanilang komunidad. Ang nayon ng kaginhawaan ay nagsimulang maging isang modelo para sa iba pang mga komunidad. Ang mga kalapit nayon ay dumating upang matutunan ang mga hakbang na ginawa ng mga tao ng kaginhawaan. Habang ang mga proyekto ng pagtulong sa kalikasan ay nagpatuloy, ang mga tao ay nagsimulang magtulungan at magbahagi ng kanilang kaalaman sa iba. Si Maya, ang batang aktibong kalahok sa mga proyekto, ay nagsimulang magsalita sa mga batang nagmula sa mga kalapit bayan. Ang buhawi ay hindi isang simpleng bagyo. Isa itong pagkakataon upang magtulungan at magbago, sabi niya sa mga bata sa isang pagtitipon. Tinutulungan natin ang kalikasan at ang kalikasan ay tutulong din sa atin. Hindi lang natin kayang baguhin ang ating komunidad, kundi pati na rin ang ating mga pamilya at buong bayan. Ang mga salitang ito ni Maya ay nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan sa kalapit bayan. Nagsimula silang magtulungan upang muling buhayin ang kanilang mga komunidad na may layuning sundin ang mga aral na natutunan mula sa kaginhawaan. Habang ang komunidad ay patuloy na nagsusulong ng mga proyekto upang alagaan ang kalikasan, nagpatuloy rin ang kanilang mga hakbang upang matutunan kung paano haharapin ang mga natural na kalamidad sa hinaharap. Alam nilang ang buhawi ay hindi ang huling hamon na kanilang haharapin. Ngunit natutunan nilang tanggapin ito bilang isang parte ng buhay na hindi pwedeng iwasan. Ang mga proyekto nila ay magsisilbing paalala na ang bawat hakbang na ginagawa nila ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang mga aral na natutunan mula sa buhawi ay nagbigay daan sa isang bagong pananaw sa buhay. Ang kalikasan na dati tinitingnan lamang bilang isang mapagkukunan ng yaman ay ngayon ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay at kultura. Ang komunidad ng kaginhawaan ay nagsimulang magtakda
ng mga hakbang na magpapalaganap ng malasakit at respeto sa kalikasan, at ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay nagiging isang simbolo ng kanilang tagumpay at pagkakaisa. Pagkalipas ng ilang taon mula sa malupit na pagdaan ng buhawi, ang nayon ng kaginhawaan ay nagsimulang magbago at umunlad. Ang mga puno na kanilang itinanim ay lumago at nagsimulang magbigay ng mga prutas. Ang mga ilog ay muling naging malinis at ang komunidad ay puno ng buhay at sigla. Ang mga tao ay nagsimulang magsaya at magpasalamat sa mga biyayang natamo mula sa kanilang pagtutulungan at pag-aalaga sa kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang mga tagumpay, isang malupit na katotohanan ang muling sumiksa kanilang mga isipan. Ang kalikasan, bagamat naging tapat sa kanila sa mga nagdaang taon, ay may kakayahang magbalik ng galit sa oras ng pagkukulang at pag-abuso. Si Alon, na ngayon ay isang ganap na leader ng komunidad, ay nagsimulang magbigay babala sa mga tao. Huwag nating kalimutan, sabi niya sa isang pagtitipon ng mga kababayan, ang kalikasan ay may mga batas na hindi natin kayang baguhin. Ang buhawi na dumaan sa atin noon ay isang paalala na hindi lahat ng biyaya ay permanente. Kung magpapatuloy tayo sa maling landas, hindi malabong muling magbalik ang galit ng kalikasan. Habang ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain at patuloy na nagtutulungan upang mapanatili ang mga proyekto ng kalikasan, nagsimulang mag-iba ang takbo ng panahon. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon sa langit at ang hangin ay nagsimulang maging mahangin at malamig. Ang mga palatandaan ng isang darating na bagyo ay nagsimulang magpakita sa kanilang mga mata. Ngunit ang mga tao ay hindi pa rin nagiging ganap na handa. Maraming nag-isip na ang mga pag-iwas at hakbang na kanilang ginawa ay magiging sapat upang maprotektahan ang kanilang komunidad mula sa mga kalamidad. Ang buhawi, isang bagyo na naging simbolo ng galit ni Bathala, ay nagsimulang magpakita ng pahiwatig ng kanyang pagbabalik. Si Lolo Enrico, na patuloy na nagsisilbing tagapagturo ng mga aral sa mga kabataan, ay nagsimulang magbigay babala. Ang kalikasan ay hindi laging magiging tapat kung tayo ay magpapabaya. Muling babalik ang mga pagsubok at kalamidad na ating naranasan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon tayong magbago at magtulungan bago pa ito mangyari. Ang mga kabataan na nakikinig sa mga sinasabi ni Lolo Enrico ay nagsimulang magtanong kung bakit may mga pagkakataon na parang hindi nila kayang pigilan ang mga pagsubok. Bakit po kaya muling babalik ang buhawi? Hindi ba't natutunan na natin ang mga aral mula sa nakaraan? Tanong ni Maya, na mula noong simula ay naging aktibong kalahok sa mga proyekto ng komunidad. Si Lolo Enrico ay nagbigay ng sagot na puno ng karunungan. Ang kalikasan ay may sarili nitong batas. Hindi natin kayang baguhin ito, ngunit kaya natin itong sundin. Ang kalikasan
ay hindi isang bagay na magpapatawad lamang. Kung tayo ay magmamalasakit at magtutulungan, maiiwasan natin ang mga ganitong kalamidad. Ngunit kung tayo ay magpapabaya at magkakaroon ng kasakiman, muling magbabalik ang mga pagsubok. Ang mga tao ng kaginhawaan sa kabila ng kanilang mga tagumpay ay nagsimulang mag-alala sa mga senyales ng pagbalik ng buhawi. Nagtipon-tipon sila upang magdasal at humingi ng gabay kay Bathala, ang kanilang tagapaglikha. O Bathala, huwag mong hayaang magbalik ang galit ng kalikasan. Dasal ng mga matatanda. Kami po ay nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkakamali. Patawarin po kami. Habang ang mga tao ay patuloy na nagdarasal, ang mga ulap ay patuloy na nagtipon sa kalangitan. Ang hangin ay patuloy na lumalakas at ang mga alon ng dagat ay nagsimula ng magbantang mag-alaala sa mga pampang. Ang buhawi ay tila muling dumarating at ang takot ay nagsimulang magbalik sa mga puso ng mga tao. Ngunit sa kabila ng takot, si Alon ay nagsimulang magbigay lakas ng loob sa mga tao. Huwag tayong matakot, sabi niya. Ang mga pagsubok ay hindi magtatagal kung tayo ay magtutulungan at magbabago. Ang kalikasan ay hindi isang kalaban, kundi isang guro. Kung tayo ay magpapatawad at magpapakita ng malasakit, muling magbabalik ang mga biyaya ng kalikasan. Ang mga tao na nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ni Alon ay nagsimulang maghanda para sa darating na bagyo. Ang mga puno na kanilang itinanim ay pinangalagaan at ang mga ilog ay nilinis upang maging handa sa anumang kalamidad. Ang mga proyekto na nagsimulang magtagumpay sa nayon ay pinagtibay at ang komunidad ay muling nagkaisa upang ipakita ang kanilang malasakit sa kalikasan. Si Lolo Enrico ay nagsimulang magturo sa mga kabataan ng mga hakbang na dapat gawin upang maprotektahan ang kanilang komunidad. Ang tunay na lakas ng komunidad ay hindi nakasalalay sa kung gaano tayo kalakas sa panahon ng bagyo. Wika niya. Ito ay nakasalalay sa kung paano tayo magtutulungan upang mapanatili ang balanse at respeto sa kalikasan. Habang ang mga ulap ay patuloy na nagtipon sa kalangitan at ang hangin ay patuloy na lumalakas, ang mga tao ng kaginhawaan ay nagsimulang maghanda ng buong puso para sa muling pagdating ng buhawi. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, hindi na sila tulad ng mga tao na nakaranas ng bagyo noon. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at lakas ng loob na may kasamang matibay na pananampalataya sa kanilang kakayahan na magtulungan at magtagumpay. Ang mga aral mula sa nakaraan ay nagsilbing gabay upang magsimula silang maghanda at magtulungan. Si Alon, na ngayon ay mas matatag na leader, ay nagsimulang magbigay ng mga pahayag sa komunidad. Ang buhawi na dumarating ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit sa ating mga hakbang, sa ating pagtutulungan at sa ating malasakit sa kalikasan, magkakaroon tayo ng pagkakataong malampasan ito. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating buhay, ngunit ang ating pagkakaisa ay magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Ang mga tao
na ngayon ay nagkaroon ng mas matibay na ugnayan sa kalikasan, ay nagsimulang mag-organisa ng mga aktibidad upang paghandaan ang mga darating na pagsubok. Pinagtibay nila ang kanilang mga proyekto sa pagtatanim ng mga puno at pagpapalakas ng kanilang mga ilog. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtulungan upang magtanim ng mga bagong puno sa mga lugar na nasira ng buhawi, at ang mga matatanda ay nagsimulang magturo ng mga hakbang upang pangalagaan ang kalikasan at mga likas na yaman. Ang kalikasan ay hindi isang kaaway, wika ni Lolo Enrico habang tinuturuan ang mga kabataan. Ito ay may mga batas na kailangang sundin, ngunit ito rin ay may mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Ang tunay na lakas ng komunidad ay hindi sa kung gaano tayo kalakas sa panahon ng bagyo, kundi sa kung paano tayo magtutulungan at magmamalasakit sa kalikasan. Habang ang buhawi ay patuloy na lumalapit, nagsimula ang mga tao ng kaginhawaan na magtulungan upang ayusin ang lahat ng kanilang mga nasirang kabahayan. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay nagsilbing paalala ng kanilang mga natutunang aral mula sa nakaraan. Ang mga puno ay muling itinanim at ang mga ilog ay nilinis, kaya't ang kanilang komunidad ay naging mas handa sa pagharap sa mga kalamidad. Isang gabi, habang ang hangin ay patuloy na humahampas at ang mga ulap ay nagdadala ng mga palatandaan ng bagyo, ang mga tao ng kaginhawaan ay nagsimulang magdasal ng magkasama, o bathala, wika ng isang matandang babae. Kami po ay nagsisisi at humihingi ng gabay. Tinutulungan namin ang kalikasan at kami po ay humihiling na sana'y hindi na muling magbalik ang galit ng buhawi. Kami po ay magsasama-sama upang alagaan ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa mga dasal ng mga tao, si Bathala ay nagsimulang magbigay ng tanda ng kanyang awa. Ang hangin ay humina at ang mga ulap ay nagsimulang magbukas. Ipinapakita ang unang liwanag ng araw. Ang mga tao ng kaginawaan ay nagsimulang magpasalamat kay Bathala. Alam nilang ang kanilang mga hakbang at pagkakaisa ay naging susi sa pagbagal ng buhawi. Ang galit ng kalikasan ay naging paalala na ang kanilang pagkakaisa at malasakit ay nagbigay sa kanila ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Habang ang buhawi ay nagsimulang humupa, ang mga tao ay muling nagtipon upang magpasalamat at magdiwang ng kanilang tagumpay. Ang buhawi ay hindi na ang kalaban natin, sabi ni Alon habang nakatayo sa harap ng komunidad. Ang kalikasan ay hindi kailanman magiging kalaban kung tayo ay magtutulungan. Tinutulungan natin ang kalikasan at tinutulungan tayo nito. Magpatuloy tayo sa ating landas ng malasakit at respeto sa kalikasan at patuloy tayong magiging handa sa mga hamon ng buhay. Ang komunidad ng kaginawaan ay nagsimulang magdiwang ng kanilang tagumpay. Hindi lamang nila napanumbalik ang kanilang mga buhay, kundi natutunan din nila ang tunay na kahalagahan ng kalikasan. Ang bawat hakbang na kanilang ginawa upang magtulungan ay nagsilbing paalala
na ang kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay at ang bawat isa sa kanila ay may papel na ginagampanan sa pag-aalaga rito. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat, ang mga tao ng kaginhawaan ay nagsimulang magtanim ng mga bagong puno, maglinis ng mga ilog at magtulungan upang mapanatili ang mga biyayang ipinagkaloob sa kanila. Ang buhawi na noon ay isang simbolo ng galit ng kalikasan ay naging isang paalala ng kanilang pagkakaisa, malasakit at respeto sa kalikasan. Natutunan nilang ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang magbago, magtulungan at maging handa para sa mga hamon. Nang inaharap